morning everyone, I'm Jean Lumpod and welcome to Kaya Pinoy Livelihood Radio TV program brought to us by ECS. And this is Pastor Rodel. Good morning po. Sa first part po ng ating hydroponics, kung matatandaan ninyo, na-discuss po natin ang kahulugan ng hydroponics at ang advantages at disadvantages ng paggamit ng technology na ito. So ngayon pong araw, dagdagan po natin ang ating pong nalalaman tungkol po sa bagong technology at tutulungan po tayo ni Ma'am Jess Alico from the Provincial Agriculturist Office. Good morning, Ma'am Jess. Hello, Ma'am Jess. Good morning. Sorry, good morning. Ma'am, excited na po ako na malaman kung ano ang kailangan na mga materyales na i-prepare ko para makapag-umpisa na po ako ng hydroponics at kung paano ito gagawin. Yes po, sir, at napakaganda po ng ano na yan kasi sa harap po natin ngayon, ito yung mga materials na kakailanganin po natin sa pag-set up ng ating snap hydroponics system sa ating mga bahay. Una po, ang kailangan natin ng styro box. Itong styro box na to ay mabibili po sa mga fruit vendor. Kung mahilig po kayo bumili ng prutas, marami po silang ganito, yung iba tinatapon lang, pero yung iba binibenta nila. Yes. At makakabili ka po nito sa halagang 20 to 30 pesos. So, very affordable. Yung isang box, isang size. Minsan tinatapon na lang yan. Oo. Tapos, kailangan din natin ng styro board. Ito po ay nabibili sa mga school supplies. Kasi karaniwang ginagamit ito as bulletin board sa school o sa mga Kaya, gaano kakapal, Ma'am Jess? yung kapal po ng natin, ng ating styro board is 1 inches lang po. 1 inch. Oo, 1 inch lang po. At kailangan natin ng medium. Yung medium po natin, pwede ho siyang kuko wire. Ito po yung hitsura niya. Kuko pit. Yung mas pino po sa kuko wire. Yes, kuko pit po ang mas medyo pino po. Kailangan din or ito po isa lang po ang gagamitin mo. Pwede kang pumili any of them na available po sa mga bahay ninyo. Alternative, isa lang po. Mga alternative po, sa wala dito, pwede kayo gumamit ng gravel. Yung sand po natin, pwede nyong gamitin as medium. Pwede rin po yung carbonized rice hull. Pwedeng gamitin as medium. Parang labhang. Oo, yung labhang na sinunog. Yung maitim na. Sinunog na? Oo, sinunog. Pwedeng gamitin yun. Ang purpose po ng medium natin ay isa po yung magsiserve as anchor doon sa roots ng ating halaman para tumayo. Yun lang po yung gamit niya. Wala na hong iba. Kaya kailangan din natin ng medium sa ating hydroponics. So, paano kagaya nito, Ma'am Jess? Yes, ito yung example. Ayan. Yung isang cup, lagyan mo ng parang 1 inch lang din yung kapal ng coco pit yung gamit ko, coco pit. Lagyan mo ng 1 inch yung kapal din sa baso. Pwede na po yan. Okay na po yan. Kailangan natin ng cup. Yung cup magsiserve po to as plug kasi dito mo ilalagay yung medium mo, tsaka dito mo ilalagay yung halaman na itatanim mo. I see. It will serve as your plug. So, hindi na po siya cup, plug na po ang tawag sa kanya pag ginamit mo siya sa hydroponic system. Kailangan din po natin ng plastic. Yung plastic po, mag-serve po ito na lining sa ating box. Kasi dito natin ilalagay yung water natin na may nutrient solution. So, kung walang plastic, hindi ho kayang i-hold ng ating styro box dahil may butas po. So, yung gamit po ng plastic natin ay liner po para ma-hold niya po yung water inside. At kailangan din po natin ng gunting, panggupit po sa ating packing tape. Yung packing tape po, gagamitin po natin dito sa ating plastic para madikit dito sa ating box. Ito po yung gamit nito. Kailangan din natin ng measuring cup o yung ating solution mismo, may kasama po yan na measuring cup. So, hindi yun ako kailangan na worry kasi pagka bumili kayo, may kasama na po yan. Yung laman po nito, 25 ml, kasama na po yan. At kailangan din natin ng can. Ang gamit po ng can na ito, kasi sa ating styro board, ang gagawin ho natin, bubutasan ho natin to. Kasi dito natin ilalagay yung ating plug na naglalaman po ng ating halaman na itatanim.
So, ganun po yun. At yung pinaka-importante po, kailangan natin ng SNAP solution. Yung SNAP solution po, yung SNAP po stands for Simple Nutrient Additional Program or SNAP solution yung tawag. Nabibili po siya online. Pwede nyo i-search sa kung ano yung gamit nyo, Shopee or Lazada. Pwede nyo i-search yung SNAP solution for hydroponics. Lalabas na po yan dyan. Ito po ay nagkakahalaga ng nasa 270 to 300 pesos plus yung shipping fee mo po na nagkakahalaga ng 200 pesos. Kailangan mo lang po mag-prepare ng 500 pesos para dito. Oo, mga more or less 500 pesos. At water po yung kailangan natin. So, yun po yung mga materials na kakailanganin po natin sa pag-set up ng ating hydroponics system sa bahay. Yung can po natin, siguraduhin po natin na matalim dito para po mas easy po yung pagbutas sa ating styroboard. Ganyan lang po. Ayan. So, may butas na. Yung size po ng can natin, nakadepende sa cup na gagamitin natin. Kung maliit, okay na to. Pero kung malaki, lakihan nyo rin yung lata na gagamitin po. So, yun po yun. At kailangan din po natin ng tubig. Yung tubig po, doon po natin ihahalo yung ating SNAP solution at ilalagay po sa ating box. Ang recommended po na tubig na dapat gamitin, yung tap water, rain, pwedeng gamitin, yung tubig ulan, deep well water, pwede rin. Oo, kung chlorinated yung water ninyo, pwede nyo siyang gamitin. Hayaan nyo muna ng isang gabi para ma-evaporate yung chlorine. Kasi yung chlorine po, opo, pastor, overnight lang po. Yung chlorine po ay volatile naman po yan. Yung pinakamabilis nga na paraan, kung gusto mo ng mabilisan, initin mo lang ho yung tubig. Mas mabilis mo na mawawala. Hindi na pakuluan ng isang beses lang. Oo. Mas mabilis po nawawala yung chlorine. Pwede na po natin na gamitin yung chlorinated water kapag napakuluan na po natin. Or hinayaan na po natin siya na mag-stay dyan ng kahit isang gabi lang. Tingnan po natin kung paano ito gawin. Okay po, yung paggawa naman po ng ating hydroponics, nakita na po natin kung ano yung mga kakailanganin po natin mga materials. So, ganito lang po. Ilalapat po natin yung plastic that will serve as our liner. Ito po yung mag-hold ng water sa loob ng box. So, ganito po siya. Lagyan po natin ng plastic. Lagyan po natin ng plastic sa loob ng box. Ilagay po natin ang plastic sa loob ng box. Lagyan po natin ng packing tape dito para hindi gagalaw-galaw. Ganyan lang ka-simple po. At ingatan lang po yung plastic na hindi mabutasan kasi masasayang yung water solution natin sa loob kapag nabutas po. Pagkatapos nito, i-prepare natin yung yung ating styroboard. Yun po yung gagawin natin. Bubutasan ho natin siya gamit yung ating can dito. Pag ganyan lang po. Ayan, butas na. Mabilis lang, no? Oo, mabilis lang to. Isukat ho natin yung baso ko. Yung kasya, yung cup. Ayan. Ganyan lang. Pagkatapos nyan, i-prepare mo na rin ho yung plug. Yung pag-prepare ng plug, ang cup na gagamitin mo, lagyan mo lang ng prefer na medium. Okay, so kung ano yung available. Pipili lang, isa lang. Yung akin, yung prefer ko, ito yung Coco Pit. Coco Pit yung gagamitin ko. At least, mga 1 inch yung kapal dito sa loob ng ating cup. Ayan po. Ayan. So, ito na yung magiging plug ng ating halaman. Ayan. Pagkatapos nyan, ang ihalo naman po natin, yung water tsaka yung SNAP solution po natin. Ang ratio po niyan, sa 10 litrong tubig, hahalo ka po ng 25 ml ng SNAP A at 25 ml din sa SNAP B. Okay. Ganun po yung ratio. Po ako ng 25 ml mula sa ating SNAP solution at ihahalo natin ito sa 10 litrong
tubig. Yun po yung dilution rate po niyan. Haluin po muna natin ito. Pagkatapos nating haluin, ilagay ho natin yung snap A. Kasi una ko pong nilagay yung snap B. Kahit alin naman po mauna sa kanila, wala naman yung problema. Kuha rin ho tayo ng 25 ml sa ating snap A solution. Magkaparis po yan. Ayan, 25 ml. At ilalagay din ho natin dito. Tsaka, 25-25. yes. Ayan. So, ganun lang po yung mixture. Ganun lang kasimple, ano? So, Ma'am Jess, ano ang uri ng mga tanim ang pwede sa hydroponics technology? Okay. Sa hydroponics po natin, depende po sa kung anong system yung isi-set up po natin. Yung system na tinuturo ko po sa inyo ngayon, yung ito po itinatawag na snap hydroponic system. Ang pinaka-common na ginagamit na halaman na ginogrow dito, yung mga leafy vegetable like lettuce, pechay, pak choy, yung mustasa ho natin, Yes. pwede. Mga Pwede mahal rin, yun, no? Mga yes mahal, po, opo, mga high value crops po yan. Ano, pwede nyo pong mag-grow yan dito sa ating hydroponic na system, yung snap hydroponic system. At yung sa iba po, nag-grow din po sila ng mga fruit vegetables like yung kamatis, pwede sa hydroponics, ano pa, ampalaya, Yes. even yung kangkong, pwede, ano? Pwede yung kangkong. So, yun yung mga halimbawa ng mga crops na pwede nating i-grow sa ating hydroponic system. Ang tama naman po, ang tamang proseso po ng pagtanim ng ating halaman, una po, yung seeds. Halimbawa, gusto mo pong magtanim ng lettuce, yung seeds ng lettuce, ipunla mo muna po ng 2 linggo. Then after that, makakam up ka ng ganitong seedlings. Ito na po yung itsura niya. After 2 weeks po. So, Ayan. ito na yung ready, Ma'am Oh, Jess. ready na po for our nailipat transfer. po sa ating hydroponic system. Ayan po. Yung tamang pagkuha naman po from our seed box, kukunin lang po natin yung seedlings. Pag ganyan, ingatan po yung roots niya. Ilagay ho natin sa tubig. Ang purpose po ng paglagay natin sa tubig ay para makuha po yung lupa. Ayan. At hindi ho siya ma-stress ng grabe talaga. Ayan. Tapos ilipat natin dito sa isang lalagyanan. Tubig pa Ayan, rin. tubig pa Tubig rin lang. yan. Ayan. Tapos kukuha ho tayo ng ating cup na nilagyan ng medium that will serve sa our plug. Ito po. At dito natin ilalagay. Pwede na hong idirekta yan. Okay. From here, ilagay mo siya sa tubig, pwede na hong idirekta dito. Ayan. Ang purpose lang naman po, bakit nilalagay natin sa tubig, para malinis po, mawala yung lupa. At hindi ho siya ma-stress ng sobra-sobra. Ayan. Itanim mo natin dyan. So, ayan na po yung ating ready na seedlings para sa ating Okay. hydroponics. Ma'am, yung preparation ng cup dapat may butas. Opo. Butasan ho natin. Kasi pag wala hong butas, yung water solution po natin sa ilalim ng box ay hindi po makakapasok dito. Yes. So, ang tendency po, mamamatay po yung halaman sa loob ng iyong plug. Ganun po yun. So, dapat may butas. May butas. Mga Ayan. ilang piraso, ma'am? Mga 3, 4, okay na po. Kasi ang purpose lang naman po, makapenetrate yung water na may nutrients. Opo. Tapos sa paglaki nila, lalabas yung mga roots dito. Dyan mismo, lalabas. Dito lalabas. Kaya ang gandang tingnan, pag malaki na, kukunin mo yung cup, makikita mo yung ugat. Ganun po yun. Pagkatapos natin ma-mix yung ating solution sa ating water, ilalagay na ho natin siya sa box. Ayan. Pagkatapos, so make sure lang ho natin na napantay po yung level ng water. Kasi pagka hindi pantay, ay magugulat ka na hindi rin pantay-pantay yung laki ng halaman mo
sa isang box na ito kasi hindi ho pantay yung level ng water. Then after that, lagyan ho natin ng styro box. Styro board pala. Sorry. Ayan. Yung cover ho natin. At yung ating halaman ay pwede na ho nating ilagay dito. Ayan. Ganyan lang po. Ganun lang po kasimple. Ayan. May ano ka na, may tanim ka na. May tanim ka na po. Yes. May litos na. Yesus na. Ayan. Lagi ho nating tandaan na yung ating halaman na nilagay dito ay may adjustment period pa po yan. Yung adjustment period niya po, nag-range po siya sa 1 week to 2 weeks. Magugulat ka po bakit after 1 week parang hindi pa rin ho lumalaki dahil nag-a-adjust pa po siya sa bago niyang environment. Yes. After 2 weeks, magugulat ka na biglang laki yung halaman mo kasi naka-adjust na po siya. Ito po yun. So ma'am, paano natin malalaman na na tama yung mga nutrisyon na binibigay natin sa ating halaman at ano-ano yung mga dapat nating tandaan, mga tamang paraan na paghahanda para masiguro natin ang ating pananim o tanim natin sa hydroponics ay tutubo talaga. Okay. Ang ating solution po ay fixed na po yung ratio niya na 25 ml sa 10 litrong tubig. Sigurado na po na tama po yung nutrisyon na naibibigay mo kasi formulated na po yan. Fixed na po yan. Yan po. At lagi ho nating tandaan na yung setup po natin sa ating snap hydroponic system ay dapat po may cover po siya ng plastic to protect from rain and cover po ng net. Pwede ho kayong gumamit ng mosquito net kung meron kayong mga hindi na ginagamit sa bahay. Yes, Pwede sa nyo kulambo. gamitin. Oo, ayan. Ipalibot nyo lang ho sa area kung saan nyo isi-set up yung hydroponics nyo po. Ang purpose po nito, para maproteksyonan ang iyong halaman dito sa loob na hindi pumapasok na mga insekto. Yes. Yun po yung purpose niya. Alright. Sa hydroponics. We would like to thank Ma'am Jessa. Thank you, ma'am. Ma'am Jess, pasalamat po naman. Thank you din po. At maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo rin po na makapag-share ng ganitong technology sa ating mga kababayan. Yes, okay. So magkita-kita po tayo muli mga kaibigan sa susunod na edisyon ng Kaya Pinoy. Atin pong tandaan, anumang panahon, kayang-kaya natin umasinso, basta Diyos ang laging sentro. So see you all next week. Dito lamang po sa Kaya Pinoy.